daily for the same. Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in that soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes, will you doves be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Oh, are you washed in the blood, in that soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin. Are you washed in the blood of the Lamb? There's a fountain flowing for the old and clean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, are you washed in the blood, in that soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm washed in the Lamb, in that soul-cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments spotless, they are white as snow. Oh, I'm washed in the blood of the Lamb. Are you washed? Oh, are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Oh, are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Isa pa, are you washed in the blood, in that soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pang-awit, mga kapatid, awitin natin tong Amen. Sweet by and by. Amen. Ating awitin to, mga kapatid, bago tayo manalangin. Amen. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In that sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In that sweet by and by, shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rain. In that sweet by and by, we shall meet on that beautiful
our bountiful Father above. We will offer our tributes of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow my day. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In that sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In that sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In that sweet by and by, on the beautiful shore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto niyo pang umawit, mga kapatid? Isa pang awitin. Alam niyo ba yung Because He Lives na kanta? Awitin natin yan, mga kapatid. Because He lives, amen, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He owns my future, and life is worth a living just because He lives. Amen. God sent His Son. God sent His Son. Amen. Hallelujah. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died, amen, to buy my pardon. An empty grave was there to prove my Savior lives. Hallelujah, because He lives. Because He lives. Thank you, Lord. I can face tomorrow. Yes, Lord. Because He lives, all fear is gone. And because I know He owns my future, and life is worth a living just because He lives. Amen. How sweet to hope. How sweet to hope. A newborn baby, and feel the pride and joy He gives. But praise
still. Amen. Yes, Lord. They come assurance. This child can face uncertain days because he lives. Amen. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Amen. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsimula na mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Salamat, Lord God, muli sa pagkakataon, Panginoon, na kami dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, upang kami muli ay magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga pag-iingat, paggabay, Panginoon, protection, provision mo, Panginoon, sa bawat sa amin. At muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, patuloy mo kaming samahan at pangunahan, Panginoon, sa aming gawain, sa lahat ng bahagi, Panginoon, ikaw siya magbigay daan, Lord God, ng iyong pagpapala sa iyong mga anak. At nawa, Panginoon, ikaw ay makakuha, Panginoon, ng kapurihan sa aming kalagitnaan. Muli, Lord God, aming pinatagubuilin, Panginoon, ang bawat bahagi ng gawain ito. At gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran na pupunta pa rito, Panginoon, ay patuloy mo silang gabayan din naman. At sa mga hindi man makarating, Lord God, ay nakita mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, patuloy mo silang patnubayan at gabayan din, Lord God. Thank you so much, Lord God. We commit everything to you this night. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Magandang gabi, mga kapatid. Malapit tayo makaupo. Praise the Lord. Amen. So, dadako na po tayo sa mga pasasalamat at mga awitin, handog na awitin, mga kapatid. Sino sa atin yung pinagpala? Sino sa atin dito yung hindi pinagpala? Taas yung kamay. Oh. So lahat pinagpala. Okay, so marapat lamang na ibalik natin yung kapurihan sa ating Panginoon, mga kapatid. Siguro unahin ko na para maging fair tayo sa atin lahat. Nais kong ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan. Tunay nga na napakabuti niya sa amin, sa aming buhay, sa araw-araw na pag-iingat. Yung paggising pa lang sa umaga, napakalaking blessing na yan sa amin, mga kapatid. At patuloy na pag-provide ng mga pangailangan. Minsan yung may time na na para bang naguguluhan tayo kung paano magkakaroon. Pero magugulat ka na lang, basta sabi nga unahin mo lang yung Panginoon, ibigay mo lahat sa Kanya, mga kapatid, at magugulat ka na lang nandiyan na yung kasagutan. So ganun yung Panginoon sa amin ngayon, mga kapatid. Di ako nag-worry. Minsan sabi ko sa asawa ko, ang daming mga ganito, ganyan. Sabi ko, ilang beses na natin nasubukan yung ating Panginoon kung paano tayo ginabayan. Sabi ko, hindi man sobra-sobra, yung kasapatan lang sa pangailangan ay kompleto na, mga kapatid. Kaya bagay na pinasalamatan ko sa Panginoon at higit sa lahat yung kanyang spiritual na pagpapala sa amin.
At nakita ko yung pagkilos ng Panginoon sa amin, lalo na sa akin, mga kapatid, personally, ay talaga nung nagtumutok ako na magbasa ng mga mensahe, scripture, mga kapatid, at higit sa lahat ay pag ginagamit ako ng Panginoon, dati naman hindi ko talaga in-expect na magiging preacher talaga ako o magpipreach talaga ako. Pero may mga, nung nasa Marikina pa lang kami, sabi nila, ikaw preacher ka talaga. Pero sa akin, di ko talaga ma-feel na magpipreach ako, mga kapatid. Hanggang sa dumating yung panahon na ganito nga ay ginagamit tayo ng Panginoon. So pinasalamatan ko yung Panginoon dahil hindi ko naman in-expect, pero ngayon ginagamit ako. Yun yung bagay na malaking biyaya ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Kaya lahat ng kapurihan, minsan nga, kulang talaga yung salita, mga kapatid, para ibalik natin sa Panginoon yung kapurihan. Pero ganun pa man ay pinupuri ko siya ng buong puso, mga kapatid, buong buhay ko ay inaalay ko sa ating Panginoon. So yun lang, mga kapatid, salamat sa Kanya. Sinong susunod? Ayun, bro. Sige, bro. Halika, bro. Praise God. So, palang gabi po sa ating lahat. At kami po ay maghahandog ng awitin sa ating Panginoon. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you. So have your way in me. Yes, Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, it's my one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be with you, is to be with you. Jesus, to God be all the glory. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Sino pa po may kagalakan na magpasalamat? Brother Renaro. God bless you, brother. Amen. God bless you, mga kapatid. Nais ko rin mapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa araw-araw ng pag-iingat, lalo na sa aking pamilya. Amen. Hindi kami pinababayaan. Sa totoo lang, mga kapatid, tamad talaga ako magbasa ng mga scriptures, mga message. Pero kailangan na ngayon kasi wala nang ibang gagamitin ng Panginoon, kundi tayo rin, mga nobya, hindi naman ang mga unbeliever. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil di ko rin expect na gagamitin din ako ng Panginoon. Kaya nais ko siyang handugan ng awit, mga kapatid. Di ako magsasawang sa umagising, ngalan mo'y pupurihin,
puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Amen. To God be the glory. And God bless you, brother. Meron pa po bang gustong magpasalamat, mga kapatid? Brother, ayan. Hey, Brad. Sabi ko na nga, magpapasalamat si Brad. Okay, bago sunod, God is good all the time. Ayun yung sinabi sa akin ni Lord pag may problema ako sa buhay. And thanks po ako dahil, naisama ako ni Tito Genaro dito sa simbahan. And di ko lang kasama yung girlfriend ko, yung anak niya. And kapasalamat ako sa araw-araw na pag aalis ako ng bahay namin, uwi ako, ligtas ako. Tapos, kapag may mga activity sa simbahan, may mga pagkakataon na nami-miss ko, di-dismiss ko yung simbahan dahil sa work. And thanks God kasi itatrabaho ako kay Papa and okay naman, may maganda-ganda din ng sahod. And mayroon din akong pangarap na isa na lang hindi ko nakakamtan, yung makita ko nila Papa na nandito sa simbahan, sasama ko sila sa iba-iba. And hindi lang sa simbahan kasi dahil may trabaho na po ako. Di lang po yung trabaho, pinag-aabalan ko po kasi ngayon. Kumbaga, dalaw-dalawa po. Mayroon din po akong part-time na sumasayaw sa mga iba't iba, labas, sa church. Depende po na po yun. And sabi doon sa Bible na pinangahawakan ko, sa Awit chapter 37, verse 4 to 5, ang sabi doon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mong iyong makamtan. Sa iyong sarili sa Kanya itatalaga, tutulungan kang ganap pag ikay nagtiwala. Amen po ba? Amen. Kay Yahweh mo lang hanapin ang kaligayahan at pangarap mo iyong makamtan. Lahat ng pangarap natin sa buhay, makakamtan natin yan. Hindi lang sa iba nating kasama, hindi lang ating nakakasalumuha, kundi din sa ating Diyos na banal na pinagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Di ba? Kundi dahil kay Lord, hindi dahil kay Lord na hindi ka makapag-aral, hindi mo mapapasok kung anong gusto mong makamit. Kasi ako, may gusto talaga ako kunin, edu. Nung time kasi hindi na ako pinag-aaral ni Mama, kasi kapos ng budget, ako na lang yung mag-aaral o kayo magtatrabaho. And praise God, yun lang.
na naging good healthy sa amin dalawa yung partner and kila Mama Papa and family po nila Ginaro, Aquino family po, kila Tito Ginaro. And sana po yung mga nandito sa church ay mas mag-apoy pa po yung presensya natin kay Lord. Tama po ba? And yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. God bless you, brother. Salamat sa patotoo mong yan. Unahin lang natin ang Panginoon at lahat ng mga ninanasa natin, mga kapatid, ay nakikita ng Diyos yan. Bago pa natin naisip, mga mahal natin sa buhay o trabaho o anuman, mga kapatid, ang Diyos nakikita na yan. Kaya patuloy lang tayong maging matatag sa paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Okay, mayroon pa ba, mga kapatid? Kung wala na, siguro, inanyahan ko lahat tayo tumayo. Sino po bang Brother Renaro? Okay, sige. Tayo pong lahat tayo magsitayo, mga kapatid. Awit tayo ng isang awitin. Awitin natin yung I know I am the bride. Amen. Praise the Lord. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, oh, I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. I will sing, oh, I will sing. Brother Naro, bless you. Humbly at your throne, I will do anything. I will give everything to you alone. Amen. Hallelujah. Manalangin tayo, mga kapatid. Ama naming mapagpakumbaba sa langit. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay naparito upang paglingkuran ka, Panginoong Diyos. Wala po kami, Lord God, na dalang anuman, Panginoon, kundi ang aming kahinaan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat narito kami, Panginoong Diyos, para pag-aralan, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw po, Lord God, ang manguna, Lord God, sa gawain ito, Panginoong Diyos. Itago po, Lord God, sa iyong likuran, Panginoong Diyos, upang ikaw, Lord, ang makita, Lord God. Ganon din, Lord God, ang bawat mensahe, Lord God, na aming bibitawan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ikaw po, Lord God, ang manguna, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po, Lord God, ang bawat isa na rito, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami, Lord God, ng malinaw na pangunawa, Panginoon, upang aming maunawahan ang kapahayagan sa huling kapanahonan ito. Maraming salamat muli, Lord God, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Pwede tayo makaupo, mga kapatid. Sinsya na kayo, medyo malabo na yung mata. Pag tumataas na yung blood sugar, lumalabo na rin yung mata. Amen. Ang pag-aralan po natin ngayon, mga kapatid, yung maturity for this age. Sabi dito, mula sa anino patungo sa ganap na kapahayagan. Amen. Basahin natin, mga kapatid, sa unang Korinto, chapter 13, verse 10 hanggang 12. Ang sabi dito, mga kapatid, natapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Verse 11, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Verse 12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng
gaya naman ng pagkakilala sa akin. Amen. Ang sabi mga kapatid sa Exodo chapter 25 verse 21 at 22. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban. At sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. Amen. At diya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kerubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Amen. Sunod natin sa Marcos chapter 15, verse 37 hanggang 39. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. Verse 38, at ang tabing ng templo ay nahapak na, nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Verse 39, at ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. Amen. Sa ating panimula mga kapatid, ang sabi sa unang Korinto, Kabanata 30:11. Amen. Ang sabi dito, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Amen. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Amen. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Hallelujah. Malinaw mga kapatid. May panahon ang bawat isa sa atin mga kapatid. May panahon ng kabataan sa pananampalataya. At may panahon sa ganap na paglago. Amen. Mga kaibigan, hallelujah. Bawat isa sa atin ay tinatawag na lumaki. Amen. Sapagkat noong bata pa tayo sa pananampalataya mga kapatid, madaling maintindihan ang salita ng Diyos. Tama po mga kapatid? Hallelujah. Simpleng aral lang. Amen. Tulad ng sanggol. Hallelujah. Mga simpleng salita. Amen. Mga simpleng pangako. Hallelujah. Nakangiti. Tumatawa. Amen. Naglalaro. Ngunit mga kapatid, may mga bagay na iyon, amen, hindi sapat, amen, sa huling panahon, amen, hallelujah. Sapagkat sinasabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 13, verse 11, nang ako'y bata pa, amen, ay nagsasalita akong gaya ng bata, amen. Nagdaramdam akong gaya ng bata, amen. Nag-iisip akong gaya ng bata, amen. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito mga kapatid. May panahon na tinanggal ng Diyos, amen, ang mga pambatang bagay. Tama po, amen. Tinatanggal ng Diyos ang kabataan sa pananampalataya. Amen. Bakit, mga kapatid? Dahil tayo'y tinatawag sa ganap na katotohanan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi sapat na maging relihiyoso. Hallelujah. Hindi sapat na sabihin, ako'y Kristiyano na. Amen. Hallelujah. Ako'y membro na ng simbahan. Amen. Ang Diyos ay naghahanap ng ganap na tao. Amen. Hallelujah. Isang taong handa. Hallelujah. Matatag. Hindi natitinag sa hangin ng relihiyon. Amen. Hallelujah. Hindi natitinag sa mundong ito. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Tulad ng isang sanggol na natutong lumakad. Amen. Unti-unting dahan-dahan, mga kapatid. Ngunit sa kalaunan, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Amen. Hallelujah. Kung hindi, mga kapatid, siya'y manatili sa kabila ng mundo. Amen. Manatili sa kabataan. Amen. Hindi makakita ang lalim ng buhay. Amen. Hallelujah. Mga kaibigan, hallelujah. Ang Diyos ay nagsasabi ngayon, lumago ka. Amen. Hallelujah. Iwanan mo na ang mga pambatang bagay. Amen. Hallelujah. Yakapin mo ang ganap na salita. Amen. Hallelujah. Yakapin mo ang kanyang kapangyarihan. Yakapin mo ang kanyang layunin. Amen. Ang panahong ito, mga kapatid, huling panahong ito, hindi na sapat ang bata-batang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Panahon na upang lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah.
Panahon na para maglakad sa liwanag. Amen. Hindi sa anino. Amen. Panahon na para mabuhay, hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa salita. Hallelujah. To God be the glory. Ito ang tawag, mga kapatid, sa paglago. Amen. Hallelujah. Mga kaibigan, tawag ng Diyos bawat isa sa atin. Lumago. Amen. Hallelujah. Nagulat si Satanas, mga kapatid, lumabas. Hallelujah. To God be the glory, mga kapatid. Next, mga kapatid, ang sabi, ang pagkakaiba ng karanasan at binhi. The cockle bar versus the weight. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sa mensahe ni Brother Branham sa pangunguna, amen, 1965, ang pagpili ng iyong ikikilos, maaari kang hindi ninyo ito, maaaring pagsamahin ngayon. Amen. Alinman sa kayo ay para sa Diyos o laban sa Diyos. At lubos na ipinapakita ng panlabas na mga pagpapahayag kung ano nga ang nasa loob. Amen. Kita nyo, ang sigaw, tinik, marami sa inyo ang nag-aakala. Amen. Mayroon na akong bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Mapupunta ako sa langit. Walang anumang ibig sabihin yan na mapupunta ka nga sa langit. Amen. Wala po. Maaari kang magkaroon ng bautismo ng banal na Espiritu bawat oras sa buhay mo. Amen. At mapahamak pa rin at mapunta sa impyerno. Amen. Hallelujah. Gayon nga ang sabi ng Biblia, tumpak na tumpak yun. Amen. Hallelujah. Ang sabi din dito, mga kapatid, sa 1965, mga bagay na darating. Amen. Paragraph 112. Natanggap ko na ang bautismo, ang Espiritu Santo. Amen. Wala pa rin kinalaman iyan dito. Iyan lang ay isang pansamantalang kaloob lang sa iyo. Amen. Ang tunay na kaloob ay ang iyong kaluluwang naririyan sa loob. Amen. Hallelujah. Kita nyo na ipinanganak ng Diyos at siyang nakapagpapasakop ng buong bagay sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos at diyan ay lumalaki ka. Amen. Hallelujah. Kita nyo, mga kapatid, gayon, isang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Isa kang anak ng Diyos. Amen. At ang mga bagay na ito, habang paparating ka, katulad ng ina, amen, ngayon ay nasa kalubluban ka na ng lupa. Amen. Nagsisikap, lumitaw, isa kang anak ng Diyos. Amen. Na nagpasibol na nakikita mong sinasabi ng salita, dapat kong gawin ito. Amen. Dapat akong ipanganak na muli. Amen. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid, makinig kayo ng mabuti, mga kapatid. Maraming tao ang nalilinlang. Amen. Hallelujah. Marami sa atin ang nag-aakalang basta may karanasan ka sa Espiritu Santo. Tama po, mga kapatid. Basta may naramdaman ka. Amen. Basta may sigaw sa loob ng simbahan. Amen. Basta may pangitain na nakita mo ay sapat na. Amen. Upang maligtas ka. Pero mga kaibigan, hindi po ganon. Hallelujah. Tingnan nyo, mga kapatid, ang halimbawa ng isang trigo at dawag. Ang ulan ng Diyos, ang biyaya, ang pagpapala. Amen. Ang presensya ng Espiritu. Amen. Bumabagsak sa parihong trigo at dawag. Hallelujah. Pareho silang nababasa. Amen. Pareho silang namamataan ng ulan. Hallelujah. Pareho silang naranasan ng kapangyarihan. Amen. Ngunit, mga kapatid, narito ang pagkakaiba. Amen. Hallelujah. Ang trigo may binhi ng Diyos sa puso. Amen. Ang dawag, wala. Pareho silang nakararanas. Amen. Hallelujah. Pero iba ang kinalabasan. Hallelujah. To God be the glory. Mga kaibigan, hallelujah. Pakinggan din niyo ang babala ni Brother Branham. Amen. Ang sabi dito, you can have the baptism of the Holy Ghost every hour in your life and still be lost and go to hell. Amen. Hallelujah. The real gift is your soul. Amen. Down in there that was born of God. Hallelujah. To God be the glory. Pakinggan din niyo iyan, mga kapatid. Maaari kang magkaroon ng bautismo ng Espiritu Santo
sa iyong damdamin o isipan. Hallelujah. Maaari kang umiyak. Amen. Sumigaw. Hallelujah. Nakatulad ng mga ginagawa ng denomination. Humahalakhak sa loob ng simbahan. Ngunit kung ang kaluluwa mo ay hindi binhi ng Diyos, amen, maaari ka pa rin mawala. Amen. Hallelujah. Mga kaibigan, ito ang pinakapahalagang punto, mga kapatid. Amen. Ang maturity ay hindi nasusukat sa lakas ng iyong sigaw. Amen. Ang dami dyan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sa dami ng tao sa paligid mo. Amen. Hindi sa dami ng pangitain na nakita mo. Hallelujah. Kundi sa pagsunod ng iyong kaluluwa. Amen. Sa bawat salita ng Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Marami ang nagkakamali, mga kapatid. Sinasabi nila, kapatid, nararamdaman ko ang Espiritu. Amen. Hallelujah. Kapatid, nakikita ko ang pangitain. Amen. Hallelujah. Kapatid, simigaw ako sa loob ng simbahan. Amen. Tama iyan, mga kapatid. Hallelujah. Pero mga kaibigan, kung ang binhi sa puso ay wala, amen, lahat ng iyon ay pansamantala lamang. Hallelujah. Ilusyon lamang, amen. Ang tunay na sukatan ng spiritual, mga kapatid, ay hindi nararamdaman sa labas. Hallelujah. Kundi nararamdaman sa loob. Amen. Hallelujah. Sa puso at kaluluwa. Amen. Sa pagsunod sa bawat salita ng Diyos. To God be the glory, mga kapatid. Ang tao, mga kapatid, na may binhi ng Diyos, kahit bumagsak ang mundo, amen, kahit may pagsubok, hallelujah, kahit may tukso, ay tatayo, lalakad, mga kapatid, hallelujah, at magbubunga, amen, hindi nasusukat sa karanasan, hallelujah, to God be the glory, hindi nasusukat sa dami ng sigaw, amen, hallelujah, hindi nasusukat sa emosyon, amen, kundi sa binhi, sa kaluluwa na ipinanganak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, itanong ninyo sa inyong sarili. Amen. Ako ba ay trigo? O ako ba ay dawag? Amen. Hallelujah. Ang aking kaluluwa ba ay pinanganak ng Diyos? O natili sa kabanalan? Amen. Hallelujah. O damdamin lamang, mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Ang aking spiritual na buhay ba ay lumalago? Amen. O ilusyon lamang ng karanasan? Amen. Kapag natutunan natin ito, mga kapatid, ang pagkakaiba ng karanasan at binhi. Amen. Hallelujah. Kapag nakita natin ang trigo at dawag sa ating buhay, mga kapatid, doon tayo magsisimulang magbago. Amen. Hallelujah. Magsikap. Hallelujah. At lumagaw sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Magsikap na maging trigo. Amen. Hallelujah. Maging binhing ipinanganak ng Diyos. Hallelujah. At hayaang lumago sa liwanag ng kanyang salita. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang tunay na maturity, mga kapatid, ay pagsunod sa salita ng Diyos sa puso at kaluluwa. Amen. At doon lamang makakamtan ang tunay na buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid. Hallelujah. Ang susunod po, mga kapatid. Next. Ang tatlong antas ng salita. The process of maturity. Amen. Ang sabi nito, mga kapatid. Next slide po. Written word. Amen. Ang nasusulat, ang basihan ng ating doktrina. Amen. Spoken word. Ang sinambit. Ang sariwang mana para sa kapanahunan. Amen. Manifested word. Amen. Ang nahahayag. Hallelujah. Dito nagaganap ang maturity, mga kapatid. Hallelujah. Kapag ang salita ay hindi na lamang binabasa o naririnig, mga kapatid, kundi nakikita sa iyong buhay. Hallelujah. To God be the glory. Kapag pinag-uusapan natin ang spiritual na paglago at maturity, mga kapatid, hindi itong isang bagay na basta-basta nangyayari. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay may proseso. Amen. Isang malinaw at tumpak na paraan, mga kapatid, kung paano niya hinuhubog ang kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Ito ay makikita sa tatlong antas ng salita. Amen. Written word, spoken word, manifested word. Amen. Hallelujah. Una, mga kapatid, written word, ang nasusulat, ang basihan ng ating doktrina. Tama pa, mga kapatid? Ito ang salita ng Diyos
na nakasulat sa Biblia. Amen. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. Kung wala ito mga kapatid, ang ating pananampalataya ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Hallelujah. Isipin ninyo mga kapatid, ang isang batang nagsisimulang maglakad. Amen. Kailangan muna niyang matutunan ang bawat hakbang isa-isa. Amen. Hallelujah. Bago niya magawa ang mga komplikadong galaw. Tama pa mga kapatid? Ganoon din mga kapatid sa ating spiritual na buhay. Amen. Dapat nating basahin at pag-aralan ang salita para magkaroon tayo ng kaalaman at pag-unawa. Amen. Hallelujah. Ang bawat bersikulo ay parang hakbang na magdadala sa atin patungo sa maturity. Amen. Ang written word ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at kaayusan. Hallelujah. Ito ang doktrina na magtatatag sa ating spiritual na pundasyon. Amen. Pangalawa po mga kapatid ay spoken word. Amen. Ang sinasambit, ang sariwang mana para sa panahon. Amen. Sa ating panahon mga kapatid, kapag ang salita ay hindi lamang binabasa o sinasambit mga kapatid, nangangahulugan ito ng prophetic revelation or preaching. Amen. Nagiging buhay ang salita sa ating panahon. Tama pa mga kapatid? Ito ang mana na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan sa kasulukuyang kapanahunan. Amen. Isipin ninyo mga kapatid, ang tinapay nakakaluto lang. Mas masarap ito kapag sariwa. Amen. Hallelujah. Di ba ganun mga kapatid? Ganito ang epekto mga kapatid ng spoken word. Amen. Kapag ipinapahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga instrumento, ang salita ay nagiging sariwa. Amen. Hallelujah. At malakas sa puso ng bawat pananampalataya. Amen. Hindi lang basta impormasyon. Amen. Ito ay kapangyarihan na gumigising sa espiritu ng tao. Amen. Hallelujah. Ang spoken word ay nagbibigay sa atin ng karanasan at paggising. Amen. Nagpapalakas ito sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. At naghahanda sa atin para sa susunod na antas. Amen. Hallelujah. At ang pangatlo mga kapatid, ang sabi dito, manifested word. Amen. Ang nahahayag dito, nagaganap ang maturity. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Ito na ang huling antas. Amen. Kapag ang salita ay hindi na lamang binabasa o naririnig, kundi nakikita sa ating buhay. Tama po mga kapatid? Hallelujah. Doon magaganap ang tunay na maturity. Amen. Ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang mga pagbabago sa ating ugali. Hallelujah. Karakter at kakayahan ay patunay na ang salita ay naging laman sa atin. Amen. Hallelujah. Isipin ninyo kapatid, yung isang batang natutong naglakad. Amen. Hallelujah. Pagkatapos ng maraming hakbang at practice, hindi niya kailangan ng tulong. Amen. Hallelujah. Parating na niya ang destinasyon. Ganoon, mga kapatid, ang manifested word. Amen. Ang tao ay nagiging tunay na anak ng Diyos. Amen. Sa gawa at karakter. Amen. Hallelujah. Hindi lang sa kaalaman. Hallelujah. O sa naririnig natin mga kapatid, ang buhay ay nagiging patotoo ng salita. Amen. Hallelujah. Ang manifested word, mga kapatid, ay pagiging matured sa Espiritu. Amen. Ang pagiging ganap sa ating pananampalataya. Amen. Ito na ipapakita ang bunga ng salita sa ating buhay. Hallelujah. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging lakad. Amen. Kilos at desisyon natin sa araw-araw, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, wag tayo manatili sa antas, mga kapatid, ng pagkakaalam lamang. Amen. Hallelujah. Maraming mananampalataya ang natutulog sa written word. Tama pa mga kapatid? At spoken word. Ngunit, hindi nila naranasan ang manifested word. Amen. Ito pong katotohanan mga kapatid. Tandaan natin na ang layunin ng salita ay hindi lamang kaalaman. Amen. Kundi karakter. Amen. Hallelujah. Hindi lamang sa bibig, kundi sa buhay. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ang Diyos ay hindi nagtuturo sa atin ng salita para lang sa kaalaman. Amen.
kundi para maging laman. Hallelujah. At mabuhay sa ating katawan. Amen. At sa Espiritu, mga kapatid. Hanggang sa makita ng iba na tayo ay kanyang anak. Amen. Tama pa mga kapatid. Hallelujah. Nagbubunga ng kabutihan, pagmamahal, at pananampalataya. Kaya magsikap tayo mga kapatid. Pasahin ang salita. Amen. Written word. Pakinggan ang salita. Spoken word. Amen. Isabuhay ang salita. Manifested word. Amen. Hallelujah. At kapag ginawa natin ito mga kapatid, makikita natin na tayo ay lumalago sa kanyang grasya. Amen. At nagiging matured na anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Next slide po mga kapatid. Ang pagpunit sa tabing. Amen. Ang paglampas sa sariling kagustuhan. Self-will. Minsan ganyan tayo mga kapatid, self-will. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, sa mensahe ni Brother Branham sa Apokalipsis, ika-4 na kabanata, 1961, paragraph 267. Sino ang makakapasok? Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, sino man ang may nais. Amen. Ang tabing na yon, alam nyo ba kung ano yung tabing na tumatabing sa inyong puso mula rito? Hallelujah. Handa na ba kayo? Ang tabing na tinatawag na sariling pasya. Amen. Nakukuha nyo ba ang buong larawan ngayon? Ang mga pandama na yon. Amen. Doon, ang mga pandama sa katawan at ang mga pandama tungo sa kaluluwa. Amen. At ang tabing sa pagitan noon at ng banal na dako. Ang kabanal-banalang dako. Amen. At ang tanging paraan para kayo makapasok doon ay magkaroon ng sariling pasya. Amen. Sapagkat sino man, sino mang makipagkamay ba? Amen. Sino mang malubog ba? Sino mang umanib sa iglesia ba? Amen. Sino mang magpasa ng kanyang liham ba? Sino man bang hindi? Sino man ang may nais na tumawid tungo sa kabila ng tabing. Amen. Mga kapatid, isipin ninyo ang tabing sa templo noong lumang tipan. Amen. Ayon sa Exodo, chapter 25, verse 21 hanggang 22, sinasabi mga kapatid, "And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims, which are upon the ark of the testimony. Amen. Of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel." Amen. Dito natin makikita mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay hindi basta-basta. Amen. Nakikita mga kapatid, unaabot ng sinuman. Hallelujah. Sa likod ng tabing ng kanyang presensya, ang pinakabanal sa lugar. Amen. Hallelujah. Ang holiest of holies. Sa kabila nito mga kapatid, may harang na humahadlang. Amen. At noon ito ay literal ng tabing ng templo, mga kapatid. Noong namatay si Kristo, ang tabing na ito'y napunit mula sa itaas, mga kapatid, hanggang sa ibaba. Tama po. Mark chapter 15, verse 38. Hindi ito aksidente. Amen. Ito ay simbolo ng isang dakilang katotohanan. Amen. Hallelujah. Ang daan patungo sa presensya ng Diyos ay bukas na sa lahat ng mananampalataya. Amen. Na handang lumampas sa kanyang sariling kalooban. Amen. Ang harang ngayon, mga kapatid, ay ang self-will. Amen. Marami ang mga nag-aakala na may humaharang sa kanila sa spiritual na paglago. Amen. O paglapit sa Diyos. Hallelujah. Marahil iniisip nila ay ang simbahan. Amen. Ang relihiyon o ang iba pang tao. Ngunit hindi ito ang tunay na hadlang, mga kapatid. Amen. Ang tunay na hadlang ay ang sariling kalooban. Amen. Hallelujah. Ang self-will. To God be the glory. Are you with me, mga kapatid? Kapag ang puso at isipan natin ay unang-una ang sarili nating kagustuhan kaysa kalooban ng Diyos, hindi natin maranasan ang kanyang ganap na presensya. Amen. Hallelujah. Ang tabing ay maaari nating tawagin ding sariling kalooban. Amen.
Hallelujah. At ito ang pumipigil sa atin upang makapasok sa holiest of holies. Amen. Hallelujah. Maturity sa pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Amen. Hallelujah. O sa dami ng serbisyo. Hallelujah. O sa dami ng oras sa simbahan. Hallelujah. Ang maturity ay pagpapakumbaba sa sariling kalooban upang ang kalooban ng Diyos ay manguna. Amen po ba mga kapatid? Isipin ninyo mga kapatid, ang isang batang gustong laging makuha ang gusto niya. Amen. Kapag tumanda siya, at tututo siyang sundin ng magulang o guro para sa kabutihan ng sarili at ng iba. Amen. Sa spiritual, ganun din mga kapatid. Ganito rin ang ating buhay mga kapatid. Kung patuloy nating inuuna ang sarili nating kagustuhan, amen, ang ating mga dapat, amen, ayoko o hindi ko gusto, amen, hindi natin mararanasan ang ganap na presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, hayaan yung ilarawan ito sa pamamagitan ng isang katawan. Amen. Hallelujah. Ang ating self-will ay parang pader. Tama po mga kapatid. Na nakaharang sa ating puso. Amen. At isipan. Isipin ang inyong puso bilang pintuan ng templo. Amen. Ang presensya ng Diyos ay hindi makakapasok. Tama po. Amen. Ngunit kapag tayo ay nagpapakumbaba, parang pinulit natin ang tabing na iyon sa ating sarili. Amen. Nawawala ang lahat ng humaharang sa ating puso. Amen. Kapag ang self-will ay nabasag, amen, ang Holy Spirit ay makakapasok at makakausap tayo ng direkta. Amen. Hallelujah. Tulad ng sinabi ni Brother Branham, the bell is called self-will. The only way that you can get there is to have self-will broken. Amen. Whosoever will come beyond the veil. Hallelujah. Tanungin natin ang ating sarili mga kapatid. Ang mga bagay na inuuna kaysa kalooban ng Diyos. Amen. Isulat ang mga iyon, dalhin sa harap ng Diyos at ipanalangin. Hallelujah. Humingi ng lakas upang masunog ang pride. Amen. At sariling kagustuhan. Amen. Ito ang paraan para makapasok sa holiest of holies. Amen. Sa bawat desisyon natin mga kapatid sa ating buhay, tanungin ang Diyos. Amen. Ito ba ay iyong kalooban o sa akin lamang? Amen. Hallelujah. Kapag nabasag ang tabing ng self-will, hindi lang tayo makakaranas ng presensya ng Diyos, mga kapatid. Nagiging daan din tayo, mga kapatid, sa iba. Amen. Na makakita ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Amen. Hallelujah. Tama pa, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ipakita ang ganap na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ang tabing ay pinunit na. Amen. Ngunit ang hamon ay nanatili. Amen. Ang puso nating puno ng sariling kagustuhan. Amen. Ay kailangang basagin. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ang tunay na maturity ay hindi opsyon. Amen. Hallelujah. Ito ay kailangang lampasan. Amen. Tulad ng Kristong pumunta sa cross. Amen. Tayo rin ay tinatawag na sumuko sa sarili. Amen. Sarili nating kalooban upang maranasan ang daan patungo sa Diyos. Amen. To God be the glory, mga kapatid. Hallelujah. Next slide po. Bilis lang po tayo. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, ang sabi dito, your revelation becomes your life. Amen. Ang sabi sa unang Korinto chapter 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakita sa isang salamin. Amen. Ngunit, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang pinakapunto mga kapatid ng maturity ay hindi lamang nasa ating ulo. Amen. O kaalaman. Marami ang nakakaalam ng Biblia. Amen. Hallelujah. Marunong magbanggit ng mga talata. Tama po mga kapatid. Ngunit, kapag wala itong epekto, mga kapatid, sa ating puso at buhay, parang isang aklat na nakatago sa estante. Amen. To God be the glory, mga kapatid. Ang sabi ni Brother Branham, sabi dito, palagi niyang tinuturo na ang tunay na karunungan
ay nagmumula sa revelasyon. Amen. Hallelujah. Hindi sa tradisyon o teorya. Amen. Hindi sapat ang malaman ang salita. Amen. Kailangan itong maranasan, maramdaman, at maging dugo sa ating laman. Amen. Hallelujah. Kapag nakita natin ito, mga kapatid, ang Diyos face to face. Amen. Sa pamagitan ng kanyang salita. Hallelujah. May pagbabago na hindi may tatago. Amen. Ang iyong pananaw, iyong pagkilos, iyong hangarin, lahat ay nagbabago. Amen. Hallelujah. Marami sa atin ang parang kukalbar. Amen. Sumasabay sa ulan, mga kapatid. Mga pagpapala, ngunit hindi lumalago. Tama po, mga kapatid. Tumutokso sa pansariling kagustuhan. Amen. Hallelujah. Ang kukalbar, mga kapatid, nakikinabang sa ulan. Amen. Blessings. Ngunit hindi lumalalim ang ugat. Hallelujah. Kapag dumating ang tagtuyot o pagsubok, madaling matanggal sa lupa. Tama po, mga kapatid. Ang trigo naman, mga kapatid, lumalago sa bawat ulan. Hallelujah. Lumalalim ang ugat. Amen. Lumalaki sa init at bagyo. Hallelujah. Hanggang sa maging ganap na bunga. Amen. Ang trigo ay kumakatawan sa taong nagkaroon ng personal na revelasyon sa salita at hayaan, mga kapatid, itong maging buhay sa kanya. Amen. Hallelujah. Huwag kang makontento, mga kapatid, sa pagiging isang tagasunod lang na nakikinabang sa mga benepisyo. Amen. Hallelujah. Kundi maghangad na maging ganap sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Huwag matakot sa proseso ng paglago. Amen. Sa bawat pagsubok, mga kapatid, may oportunidad na lumalalim ang iyong pananampalataya. Amen. Ang maturity, mga kapatid, ay nangangailangan ng paglilingkod sa mga bagay na nakakapigil sa ating spiritual na paglago. Amen. Una dito, mga kapatid, ay ang pambatang pag-uugali. Amen. Ang pagiging makasarili. Amen. Pag-iyak sa hindi makatuwiran. Amen. Ang pagiging palaaway sa kapwa. Amen. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ay ang pag-ibig sa mundo. Amen. Ang labis na paghahangad sa material, kasikatan, o kasiyahan na panandalian lamang. Amen. Hallelujah. At ang pangatlo, mga kapatid, ay ang sariling kagustuhan. Hallelujah. Ang pagtitiwala lamang sa sariling plano at kakayahan. Amen. Kapag isinanib sa puso ang salita, mga kapatid, nagsisimula itong mamuhay sa iyo. Amen. Hallelujah. Hindi na basta kaalaman. Hallelujah. Ang bumubuhay sa iyo, mga kapatid, kundi ang karanasan ng revelasyon. Amen. Ang mismong presensya ng Diyos sa iyong puso. Amen. Ang pangunahing talata sa 1 Korinto 13, talatang 12, sabi dito, mga kapatid, for now, we see that through a glass, amen, darkly, but then face to face, now I know in part, amen, but then shall I know, even as also I am known, amen. Through a glass, darkly, amen. Sa ngayon, mga kapatid, limitado pa ang ating pangunawa, mga kapatid, hallelujah. Parang tingnan ang salamin na malabo, amen, hindi malinaw, hallelujah. Now, I know in part. Ang sabi dito, mga kapatid. Ngayon, kaunti pa lang ang alam natin. Hallelujah. Limitado ang ating pananaw, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, then I know, kapag dumating ang revelasyon, mga kapatid, makikita natin na siya ang ganap na pagbabago sa ating buhay ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ka pwedeng magiging mature sa iyong pananampalataya kung hindi ka nakakaranas ng salita. Tama pa, mga kapatid? Hallelujah. Ang salita ay buhay. Amen. Kapag naranasan mo ito sa iyong puso, mga kapatid, magiging natural sa iyo ang mamuhay sa kanyang kalooban. Amen. Ang revelasyon ay hindi basta impormasyon. Amen. Ito ay isang pamumuhay na nakaugat sa Diyos. Amen. Una, mga kapatid, tanungin ang iyong sarili. Amen. Ako ba ay nabubunga ayon sa salita o puro pakikinabang lang sa blessings? Amen. Makikita ko ba ang Diyos
face to face. Amen. Sa bawat desisyon at kilos ko. Amen. Ang pangalawa, mga kapatid, kung hindi, isang tabi ang mga pambatang pag-uugali, mga kapatid. At suriin ang salita sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, hayaan ang sarili na magiging buhay sa iyo. Amen. Hallelujah. Sa ganitong paraan, ang bawat salita mo, mga kapatid, bawat kilos mo, ay magiging revelasyon, mga kapatid, sa ating pamumuhay. Amen. Kapatid, hallelujah. Huwag kang matakot sa paglago. Amen. Hallelujah. Huwag kang matakot sa proseso ng revelasyon. Amen. Ang salita na iyong natatanggap ngayon, mga kapatid, ay ang nagsisimula lamang. Mga kapatid, hayaan mo itong mamuhay sa iyo. Amen. Hallelujah. At makikita mo ang iyong revelasyon ay magiging iyong buhay. Amen. Hallelujah. Hindi na ikaw ay magiging pareho. Amen. Ang dating kukulbor, amen, ay nagiging trigo na. Amen. Handa na sa anihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. God bless, mga kapatid. Amen. Let's all stand, mga kapatid. Let's sing this song. Here.